Magandang umaga po sa atin lahat. Andito po si Professor Dondon Contreras sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para doon sa mga friends ko at doon sa mga followers ko dito at syempre doon sa mga subscriber ko sa YouTube. Syempre, Team Replay. Pasensya na po, medyo na late na naman tayo ngayon at tanghali na. Meron po tayong mga ginagawang mga konektado sa trabaho. Kasi mukhang bagong taon, ang dami nating mga pinagkakaabalahan na related sa work ko. Siguro alam niyo naman, professor ako sa UP. So siyempre may mga iba't iba tayong gawain doon. Pero hindi ibig sabihin kakalimutan na natin tong usapang politika. Kaya pasensya na po kung malimit tayong nalilate ngayon kasi ang dami kong mga kasi simula ng taon, kailangan maghanda para sa ituturo, kailangan may mga ibang mga obligasyon tayo na kailangan na tapusin, simulan. Ang background ko po ay sa Thailand po galing yan. Siguro hindi na maligid sa inyong kaalaman. Ang aking pamilya ay nagbakasyon doon ng 2 linggo. Kumpleto kaming naandun. Enjoy kami. At dumaan din kami ng Singapore pa uwi. So, yan po ay sa Thailand yan. At yan po ay aking kinunan na ako ang kumuha. Sa madaling salita, yan po ay hindi, ano, hindi pa copyrighted yan. Bagamat ang background ko po ay isa sa mga attraction doon sa Ayutthaya. Ah, Pag-usapan natin ngayon itong issue tungkol kay Leandro Leviste, tungkol sa kanyang pagmamay-aring kumpanya sa solar power. Kasi maraming mga lumalabas ngayon at maging si Ombudsman Crispin Remulla, si Boying Remulla ay nagsalita na parang binabanatan niya si Leandro Leviste, na para bang merong unethical na ginawa. Gusto nating ipaliwanag yun. Sapagat may mga tao na mali ang mga interpretasyon, mali yung assumptions, so gusto nating ituwid yun. Alam naman natin kung sino si Leandro Leviste. Siya po ay anak ni Senadora Lauren Legarda Leviste. At siya po ay kontrobersyal sa ngayon sapagkat marami siyang mga nilalabas na mga di umano ay mga pasabog. Konektado lalo na doon sa di umano'y Cabral list doon sa DPWH leaks na kung saan si dating Yusek Catalina Cabral ay may listahan at ito ay nasa kamay hawak ni Representative Leviste. So medyo controversial siya. Ngayon, maingay siya talaga sa social media at hindi lamang yun sa mga niya mga pronouncement, mga press releases niya. So, himayin natin itong usapin tungkol sa pagmamay-ari niya ng kanyang mga kumpanya. Kasi yung issue tungkol sa Cabral list, yan ay patuloy na nangyayari, pero hindi po yan yung interest ko ngayong araw na to. Kasi marami nga, sabi ko nga, ang trabaho po natin dito sa usapang politika, ayusin ang pag-iintindi ng mga tao. At bilang isang dedicated para, you know, maging matuwid ang ating mga pag-unawa sa mga bagay-bagay, ay minarapat kong nagkaroon ng pananaliksik sa usaping ito. So base sa mga public records at mga official statement na nakalap ko, merong isa kasing kumpanyang Solar para sa Bayan Corporation, yung SPSB. At ito ay itinatag ni Leandro Leviste noong 2018 na ang mission nito ay magkaroon ng pailaw sa mga rural areas gamit ang solar energy, clean energy, sapagkat alam naman natin na ang energy na kukuha yan sa maraming sources at ang isa diyan ay yung sa langis na madumi ang epekto sapagkat nagkakaroon ng pollution sa hangin, nakakapadala ito ng sitwasyon ng kalikasan lalo na sa usapin ng climate change. So itong solar, ito yung mga solar cells, ginagamit ang enerhiya ng araw para maging source ng energy. At ang layunin ng solar para sa bayan, corporation ay tinayo ni Leandro Leviste ay magkaroon ng rural electrification o pagpapailaw sa mga rural areas na gamit ang solar battery microgrids. Tinatag niya ito noong 2018. At noong 2019, nung kapanahunan ng Presidente Duterte,
ay nagkaroon ng panukalang batas na naaprubahan, pinirmahan ni Duterte, yung RA 11357, na kung saan ginawaran ng 25-year franchise o prangkisa ang SPSB to operate power distribution systems in underserved areas. So itong prangkisang ito ay kakaiba sapagat ang prangkisa binibigay lang sa iyo sa isang area na mag-operate. Kunyari, prangkisa na magtayo ka ng isang pasilidad sa isang lugar, etc. Itong kauna-unahan na prangkisa na ang operation ay sa maraming lugar sa Pilipinas, sapagkat tama nga naman, ang gusto niyang pailawan ay mga rural areas. Now, alam naman natin na ang prangkisa ay hindi yan business permit lang. Yan ay pribilehiyong binibigay ng Kongreso, inaaprubahan niya ng Kongreso. Sa madaling salita, it is a law. A franchise is a law. It is approved by Congress. So the 25-year franchise that was issued to SPSB, which is owned by Leandro Leviste, was approved by Congress. And part of the requirements of the law is that kapag ito ita-transfer, ang pagmamayari ng prangkisa, kailangan merong prior congressional approval. Hindi siya pwedeng ilipat lang basta-basta. Okay? So hindi pwede. Hindi pwedeng ibenta, hindi pwedeng maglipat ng may-ari, sapagkat prangkisa yon yan. Kailangan may amendment yun. Kailangan may approval ng Congress. Now, itong si Leandro Leviste, hindi lang naman iisang kumpanya ang kanyang hawak. Meron siyang SPNEC, isang kumpanya din na solar company din. Pero ito hindi SPSB, hindi ito yung nabigyan ng prangkisa ng Kongreso. At noong 2023, panahon na ni Pangulong Marcos, itong SPNEC, ibinenta ni Leandro Leviste yung kanyang stake sa Meralco. Pero hindi po kasama doon yung DSPSB. So, paglilinaw po kasi nakukonfuse ang mga tao eh. Ang akala ng iba, ang SPSB ang ibinenta, hindi po. Ang ibinenta po ni Leandro Leviste, yung SPNEC, na isang kumpanya na solar din pero walang prangkisa yon. At malinaw na yun ay public, ang pagta-transfer na pag-usapan sa media, nilipat sa Meralco. And this is a sale that was publicly confirmed by Meralco itself. But it is only for SPNEC. Leviste kept control of SPSB. Yung SPSB, yun po yung may prangkisa. Okay? So as of the latest report, Leviste remains the owner and figurehead of SPSB. Wala pong ebidensya ng divestment or ownership change. At kung ito man ay ibinenta ni Leviste quietly, na hindi natin alam sapagkat walang ebidensya, kailangan dumaan to sa Kongreso. Otherwise, the transfer would violate the very law that created the franchise. So that means, as of the latest report, Leviste still owns SPSB. Ngayon, ito yung problema. Kasi si Leviste tumakbo at nanalo sa pagkakongresista ng 2025. If he still owns SPSB, then merong clear conflict of interest. Kasi, yung kanyang pagmamayaring kumpanya may prangkisa ng Kongreso. Pinigay ng Kongreso. At the same time, member siya ng Congress. So you could not be owner of a company to which Congress provided a franchise. So, he should have divested before taking office. Not just for ethics, but to avoid influencing the running of a company protected by a law passed by the very institution he now serves. Nakita niyo yung point. Dapat bago pa naman tumakbo o kahit nung manalo na siya, dapat nag-divest na siya. Kasi nga, may conflict of interest. Binigyan ka ng prangkisa ng Kongreso na ikaw ay miyembro. Okay? So,
Ngayon, if he did divest quietly, kung para maiwasan ng conflict of interest, nag-divest siya, ay may problema pa rin siya. Kasi hindi siya pwedeng basta-basta na mag-divest. Kailangan siyang dumulog sa Kongreso para ilipat ang pagmamayari ng SBSB. Okay? So, malinaw na nasa catch-22. Or ang solution dito, he could not have both. He could not keep his seat at the same time keep SPSB. He has to divest. So malinaw ang option na lang na natitira kay Deveste is to formally divest from SPSB. However, that should be with full congressional approval as required by law. Or ang option niya, mag-resign sa Congress to eliminate the structural conflict entirely. Hindi ko naman alam kung gagawin niya yon, di ba? He could not have both. He could not have his seat at the same time being an owner as SPSB. At siguro ito yung pinaimbestigahan ni Secretary Remulla. Kasi hindi ko naman ewan ko, sa pagbabasa ko, hindi ko naman narinig na nag-aakusa agad si Remulla ng, ibinenta sa Meralco. Hindi naman ang Meralco ang involved dito kasi ang Meralco ang binili ng ng Meralco yung shares ng SPNEC, hindi yung SPSB. At yung SPNEC wala namang itong mayayaman, maraming kumpanya. Hindi naman yung binigyan ng prangkisa. Ang binigyan ng prangkisa, actually hindi naman si Leandro Levis ang may prangkisa yung kumpanya na pagmamayari niya. So he cannot do this thing, that which is to keep the franchise in the seat. He has to choose. And if he does divest, then it has to pass through Congress. For now, we don't have record. Ni-research ko, malinaw na walang patunay na siya ay nagbenta. So, hawak pa rin niya ang SPSB. Ang problema yung SPSB, may prangkisa sa Kongreso. Malinaw na may conflict of interest. At hindi niya pwedeng sabihin na minor lang ito sapagkat ang Congress ang nagbigay ng prangkisa and therefore reviewing the franchise, hindi mo pwede niya sabihin I will just withhold, I will just, malinaw ang rule na kung meron kang interes sa isang bagay na ang function mo magkakaroon ng kinalaman, then you have to divest because there is conflict of interest. What could be clearer of a conflict of interest when you are holding a company which enjoys a privilege given by the body to which you belong? Okay? So yun po, paglilinaw lang po yun. Doon sa mga nag-iisip ng Meralco involved dito, hindi po yung Meralco ang binili po ay yung SPNEC. Iba pong kumpanya yun. Pagmamayari din ni Leandro dati, ang ibinenta niyang shares yung sa SPNEC, hindi sa SPSB. Ay yung SPSB, wala po tayong record na ibinenta ni Leandro yun. So therefore, ang assumption dito, siya pa rin may-ari. Pero ganun pa man, kung siya may-ari, dapat ay mag-divest siya. Pero para maka-divest siya doon, kailangan ay meron siyang congressional approval. O sige po, malinaw na po yan ha. Kasi may mga nababasa ko, mga kumukuda kung anong nababasa ko eh. Yung nga sinasabi ko, dapat tayo naman ay bago magsalita, mag-research muna. Parang katulad ditong si Argota di yung isang vlogger na mabanggit ko lang na parang gusto niyang tirahin yung mga taga-UP na taga-UP pala naka-enroll, bakit nag-OJT sa bundok? Ano yan? Bachelor of Science in NPA. Abay, natatawa na lang ako kasi sa mga tao, sana naman kasabi ko, dapat magkaroon ng literacy requirement ang mga, hindi lang dapat yung marunong magbasa at magsulat o magsalita dapat yung umintindi, marunong magbasa, marunong mag-research. Maraming kurso ang nasa UP na kailangan mo mag-fieldwork sa bundok. Anyan ang Bachelor of Science in Forestry. Di ba? Yung mga geologists, pumunta sa bundok yan. Yung mga anthropologists. Ako nga, dahil marami akong research na involving indigenous people, sabi, umaakit kami sa bundok. Ano ko, NPA? Di ba? Sana naman ayusin naman natin ang ating logic, di ba? Yung katulad niyan, bago kayo kukuda tungkol dito kay Leandro Levis tungkol sa kanya mga kumpanya,
Aba, dapat sana'y mag-research muna. Napakadali naman. Andiyan ang Google Chat. Andiyan ang ChatGPT kung ayaw kung gusto nyo gumamit. Andiyan ang Google. Madali namang basahin. I-backread ang mga newspaper article. Huwag niyo basa-basa na lang muna. Kaya tayo nagkakagulo sa ganyan. Anyway, o siya, sana nakapagturo ko yung kaisipan na plus ko yung puso at napabagong ko ng buhay, lalo na sa usapang politikal dahil sabay sa akin ng Lasal, Teach Mind, Touch Heart, and Transform Lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabay sa akin ng UP Serve the People. Okay, sa Miyerkules na ulit tayo magkikita-kita dito sa usapang politika. Ingat po tayo lagi. Lumalamig yung panahon ngayon. Di ba? Ilaw. Sige, ingat po tayo lagi. Ingat tayo magkasakit. Uso ang flu ngayon. May super flu pang kumakalat. Di ba? Magpabakuna, lalo na may mga senior citizen at yung may mga malulubang sakit. Magpabakuna ng flu shots at saka pati ng pneumonia para tayo po ay siguradong merong malusog. After all, health is wealth. Siya ka na! Kita ka na natin si Miyerkules. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal. Ano mula sa magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi na sa mga naroon ngayon sa mundo. Bye for now. Talk to you Wednesday. Take care.